Talaga nga namang perfectly target ho tayo guys ng disinformation campaign netong China. Talaga nga namang dapat na-expose yung mga ganitong klaseng expose. So, hindi ko na kailangan tong ipagpabukas sa makalawa sa isang buwan kung kaya ko ngayon expose natin to. So, umappear lang po ito guys habang nagre-research ako dito sa West Philippine issue kasi nga mayroon hong 135 militia vessels guys ang umaaligid doon sa Julian Pilife, if I'm not mistaken, Julian Pilife, at nagtatayo na sila guys ng artificial island kasi yung kanilang mga barko ay mga floating barracks. So habang nagre-research ako ukol doon, biglang umapir to. At sabi ko, hala, nagulat ako, oh my God, kasi tingnan nyo guys China's disinformation campaign in the Philippines. The Philippines has been the perfect target for Chinese political interference, but it won't be Beijing last victim. So, hindi pa tayo guys yung huling biktima nila, pero tayo guys ang pinaka-perfect target nila ng kanilang disinformation campaign. So, sa madaling sabi guys, itong China na to, meron hong plano pagwatak-watakin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga adhikain. So, hindi lang guys plano tong ginagawa nila guys kumikilos na sila. Ginagawa na nila guys itong kanilang plano na siyang napatunayan din ni Senator JV Ejercito. Senator ba or former senator? Anyway, ni JV Ejercito kung saan guys meron silang mga bayad na vlogger para kontrahin ang adhikain ng ating mga mamamayang Pilipino para iligaw nila guys sa disinformation. Ito yung pag-amin ni JV Ejercito guys it makes sense now. Ito panoodin nyo. May sense tong sinabi ni JV Ejercito Wait lang, lakasan natin. Partners ni Duterte, alam naman natin kung gaano kabagsik din yung mga hindi naman sa nag-threaten sila politically, pero they can organize their protest. Ay, ako nga yung ilang sektor doon. Ako, taga-suporta ko ni Pangulo Duterte noong panahon na ako nagdepensa ng halos lahat ng mga infrastructure project dahil ako'y naniniwala. Kaso, may ilang sangay ng DDS nakakalungkot. Sila po ay pinupondohan ng China to create destabilization. At nagkataon, ganoon, katapos nilang 2 linggo sila sa China, magda 2 linggo ka ba sa China? No? Siguro na ano na yan, na indoctrinate at nagkaroon ng pare-pareho mensahe. Nagkataon naman, nagsalita ako tungkol sa West Philippine Sea. Ako yung una nilang pinunterya at saka si Commodore Jun Tariela ng Coast Guard. Tapos si Secretary Gibo Teodoro. Sa akin lang kasi hindi ko rin akalain sa ganitong sitwasyon, tumatawid tayo ng political color Binubulit tayo ng China. Dapat magkaisa tayo, Pilipino tayo. Ang kinalulungkot ko yung sa negosyo at akalain, yung mga Pilipino, na ibibenta ang ating bayan. Mahirap yun. Nakakalungkot. Ibig sabihin mo, Senjevi, meron dyan na nasa payroll na? Ng China? Yan ang nasa pinapakilod nila? Yan po, Intel report yun. Yan, very credible. Ito ba, may mga may pupunta ng China ba? Ito ba yung mga pupunta ng China? Na bumisita pa? Pumunta pa ng... Matagal doon. Tagal doon? Matagal, 2 linggo. Sebio nandun Sebio. Ito ba yun yung mga all expenses paid na pinapunta doon sa China? Ito ba yung mga sinasabi mo? Sila Mark Lopez, Ako, kawawa naman. Yun naman. Yung issue doon. Yan, nag-name drop na nga si JV Ejercito. Senator JV Ejercito. So ngayon guys, it makes sense kasi 'di ba itong balitang to. Babasahin lang natin yung first part diyan. 'Di ba? China's disinformation campaign in the Philippines. Sila din mismo nagsabi, sabi ni Gregory Winger, tama ba ako sa aking pagbasa, na itong Chinese government na to ay gumagastos ng napakalaking pondo para sa disinformation campaign nila dito sa bansang Pilipinas.
Kasi guys, ang nangyayari dito, pinagwatak-watak nila ang opinion ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi nga, meron silang mga pinunduhang mga vloggers na siyang sisira guys sa adhikain ng iba nating mga mamamayang Pilipino. Imagine, ito guys dagdag ko lang din sa inyo. Yan yung mga vlogger na yan. China NRTA host a seminar for journalists and information officers. Pinaka-front lang nila yan guys na magsa-seminar for the journalists, Pero ang totoo niyan guys, napapansin nyo, yung mga vlogger na yan, iisa lang din yung kanilang boses. Ayaw nilang papasukin ng ICC. Gusto nila, ibigay na lang natin ng teritoryong lupa natin, teritoryong dagat natin, yung West Philippine Sea sa kanila. Iisa lang guys yung boses nila. So, hindi ko naman pwedeng sabihin nagkataon lang. So, para sa akin, instructed na. 'Di ba? Ako guys, ako yung tipo ng vlogger na hindi ko hayaang bilhin yung prinsipyo ko. Kagaya ako ni Mike Abe na pag nangibabaw yung prinsipyo, pag nasasapawan, aalis na lang sa isang programang hindi naman makakatulong sa pag-unlad ng aking sarili. Kaya nga sabi ko, kahit may mga dyan nung panahon ng eleksyon na dapat dito ka na lang, may bayad, ganito, ganyan. Hindi ko pinatulan yan. Meron akong sariling adhikain. So ngayon, di ba napapansin nyo din, Maka Duterte ako noon. Idolong-idolo ko ito, si Vice President Sara Duterte, pero nung nangyari ngayon, critics na ako. Kasi guys, ito ako Pag may nakikitang mali, di ba, pupunteriyahin. Pag may nagawang tama, pupurihin. Ganon tayo. Hindi tayo yung himudpet sa isang politician. Kasi yung mga politiko na yun, hindi naman tayo kilala. So tayo, nandito tayo para sa ikabubuti, pagbabago ng ating bayan. Kung kaya natin simulan, kung kaya natin mag-voice out tayo. Hindi yung diba, himudpet sa isang politiko. Huwag niyong tularan yung mga ganyang vloggers, guys. Anyway, ito na. Basahin natin. Kakaloka. Sabi dito, yan. In US, China relation coordinated and authentic behavior is no longer just a polite description for bilateral summits. But the latest tactic in the ongoing operation for power and influence in the Indo-Pacific, on September 22, Facebook announced that it had dismantled a Chinese disinformation campaign that used false account and profile to dupe unwitting individual into consuming Chinese disinformation. So guys, matatandaan nyo na meron hong mga account sa Facebook na anti-China. To the point na ine-expose nila guys yung mali ng China. And then later on ang nangyari, yung mga account na yon nawala. May mga kilala ba kayong mga pages na ang iba tinatanggalan ng dinemonetize, 'di ba? Tinatanggalan ng ads. Ang iba naman binubura talaga. So ganun ho yung China ngayon. Talaga nga namang pinapakailaman nila ang ating government. So nakikialam sila sa ating mga adhikain, mga pakailamerong frog. Anyway, sabi pa dito, DUB, Operation Naval Gazing by the social media analysis firm Graphica, the network consisted 155 accounts, 11 pages, 9 group, and 6 Instagram account, and attracted an audience of 130 followers. Mababa pa yan. The network particularly targeted the Philippines, where it actively interfered in the Philippine politics and generated millions of digital interaction by promoting politicians favorable to China. Nako! Including President Rodrigo Duterte. This marks the second time that Facebook has tinanggal guys, Facebook removed this information network emanating from China and heralds a new age of information warfare in the Indo-Pacific, where the United States and allies like Philippines are uniquely vulnerable to attack. Kaya guys, yung mga Facebook page ho na anti-China at pro-government, pro-US, tinatanggal nila. Kasi ang gusto kasi nila guys, yung Chinese narrative ang mangibabaw sa ating mga mamamayang Pilipino.
ganyan ho makialam itong China sa ating bayan. Hindi lang ho sa pakikialam dito sa West Philippines Sea, pati guys, yung accounts, social media accounts natin, tina-target din ho nitong Chinese government. Kaya mahirap mag-speak up kung tinatanggalan ka din nila ng boses para magsalita. Pero as long as kaya natin na mag-voice out, then go ahead. Ako nga guys sa TikTok, nung panahon ng election, mayroon akong 74,000 followers sa TikTok. Nakagawa ako guys ng humigit kumulang 6 na account. Lahat yun surpass from 10,000 pataas. And then lahat ng yun guys, dahil ako ay pro-Philippines, na tanggal. Kasi tanggal guys, ban. Kasi wala namang demonetization dun sa TikTok account. Lahat guys na ban. Grabe sila kung makapag-manipulate. So, ngayon, hanggat kaya nating mag-voice out, speak up for the truth. Hindi pwedeng pagpabukas natin kung kaya naman natin ngayon. So, kailangan natin dito is engagement lamang ho. So, i-share nyo, i-follow nyo kahit sa paanong paraan kami mga nagsasalitang mga mamamayang Pilipino para sa katotohanan. Nakakadagdag kayo ng engagement para ho yung political interference ng mga mamamayang Pilipino na nababalutan na ng maling ideolohiya, maibago pa natin. Diba? So, sa pamamagitan lang yan guys ng like and share, natutulungan nyo na kami para ho lumaki ang aming engagement. So anyway, yun lamang ho guys. Grabe yung pakikialam talaga nila dito sa ating bayan. Anyway, it's me again, si Mima Alicia, yung tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.